Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong pananaw tungkol sa tunay na halaga ng kayamanan? Halina't samahan ninyo ako sa isa na namang paglalakbay ng buhay at pag-ibig. Sabi nila, ang tagumpay ay may katumbas na presyo. Pero paano kung ang presyong yon ay ang kaligayahan ng mga taong pinakamamahal mo? Paano kung sa iyong pag-abot sa mga bituin, hindi mo na malayang nabitawan mo na pala ang iyong buong mundo? Ang tunog ng bilyon-bilyong piso ay may sariling ingay. Para kay Sinag Sandoval, iyon ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Iyon ang ingay ng kapangyarihan. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang conference table na gawa sa salamin. Ang mga kamay ay nakapatong dito habang tinititigan niya ng masama ang kanyang mga department head. Mula sa bintanang salamin ng kanyang opisina, sa pinakatuktok ng Sinagcorp Tower, tanaw niya ang buong syudad. Isang imperyong gawa sa bakal at semento na pakiramdam niya ay pag-aari niya. Hindi ko tinatanggap ang hindi pwede. Malamig niyang sabi, ang bawat salita ay may bigat na parang bato. 5 taon nating pinagplanuhan ang proyektong ito. Ayokong marinig na dahil lang sa isang maliit na technicality ay matatalo tayo ng balderrama. Gawan ninyo ng paraan. I don't care how. Nagkatinginan ang mga empleyado. Bawat isa ay takot na maging target ng kanyang galit. Si Sinag Sandoval ay hindi namumuno. Nag-uutos siya at ang utos niya ay batas. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, isang mahinang pag-vibrate ang bumasag dito. Nanggaling iyon sa cellphone ni Sinag na nakapatong sa mesa. Isang sulyap lang ang ibinigay niya rito. Inis. Sino ang maglalakas loob na tumawag sa gitna ng pinakaimportanteng pagpupulong ng taon? Ngunit nang makita niya ang pangalan sa screen, bahagya siyang natigilan. Tala calling, ang kanyang 8 taong gulang na anak. Pinindot niya ang ignore. Babalik siya sa pagdidiskusyon nang muling umilaw ang screen. Tumatawag ulit si Tala. Isang buntong hininga ng pagkainis ang pinakawalan ni Sinag. Itinaas niya ang isang kamay sa kanyang mga empleyado. Isang senyas na tumigil muna sila. Sandali lang, anya, bago sagutin ang tawag na may halong pagkayamot sa boses. Tala, nasa meeting si Daddy. Is this important? Sa kabilang linya, hindi ang masiglang boses ng kanyang anak ang narinig niya. Isang boses na mahina, garalgal, at halos pabulong. Daddy, masakit po ang likod ko. Napakunot ang noo ni Sinag. Masakit ang likod mo? Nagbuhat ka ba ng mabigat? Nasaan ang mami mo? Ibigay mo sa kanya ang telepono. May ilang segundong katahimikan. Ang narinig lang ni Sinag ay ang mabibigat na paghinga ng kanyang anak. Wala po si mami. Nasa kwarto po niya. At pagkatapos, isang mahinang click. Naputol ang linya. Napatitig si Sinag sa kanyang telepono. Sinubukan niyang tawagan pabalik ngunit walang sumasagot. Isang kakaibang kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi pamilyar sa isang taong sanay na kontrolado ang lahat. May problema po ba, sir? Tanong ng kanyang Chief Operating Officer. Umiling si Sinag, pilit na ibinabalik ang kanyang composure. Ngunit ang mahinang boses ni Tala ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Masakit po ang likod ko. Tapos na ang meeting. Bigla niyang idineklara na ikinagulat ng lahat. Gusto kong makita ang mga solusyon sa lamesa ko bukas ng umaga. Hindi na niya hinintay ang kanilang mga sagot. Mabilis niyang kinuha ang kanyang coat at nagmamartsang lumabas ng conference room. Iniwan ang kanyang mga empleyado na naguguluhan at natigilan. Habang mabilis niyang tinatahak ang daan pauwi sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili. Baka nadulas lang o baka nag-iinarte lang. Mga bata talaga.
Ngunit hindi niya maialis sa kanyang isip ang tono ng boses ni Tala. Iyon ay boses ng tunay na paghihirap. Pagdating niya sa kanilang mansyon sa Valle Verde Estates, padabog niyang ipinarada ang sasakyan at mabilis na pumasok sa loob. Ang katahimikan ng malaking bahay ay sumalubong sa kanya. "Marikit! Tala!" Sigaw niya. Walang sagot. Umakyat siya sa kanilang master bedroom at doon niya natagpuan ang kanyang asawa. Si Marikit, maganda at eleganteng gaya ng dati, ay nakatayo sa harap ng salamin ng kanyang walk-in closet. Isinusukat ang isang pares ng hikaw na diamante. Nakabihis na ito ng isang kumikinang na evening gown. "Sinag, anong ginagawa mo dito? Ang aga mo yata?" Tanong nito, halatang naiinis. Sa pagkaabala, "Sinira mo ang paghahanda ko." "Tumawag si Tala," sabi ni Sinag, hindi pinapansin ang reklamo nito. "Nasaan siya? Masakit daw ang likod niya." Iwinagayway lang ni Marikit ang kanyang kamay. "Ah, yun ba? Kanina pa siyang nagrereklamo. Napagod lang siguro sa paglalaro. She's fine. May charity gala pa tayong pupuntahan. Tandaan mo, mahalaga ito para sa imahe natin." Hindi na kontento si Sinag. Isang malakas na kutob ang nagsasabi sa kanyang may mali. Nilagpasan niya si Marikit at sinimulang hanapin ang anak. "Tala, nasaan ka anak?" Isang mahinang kaluskos mula sa service area sa ibaba ang nakakuha ng kanyang pansin. Dahan-dahan siyang bumaba at habang papalapit, isang tanawin ang bumungad sa kanya na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Doon, sa gitna ng malawak at modernong laundry room, nakatayo ang kanyang maliit na anak na si Tala. Pilit niyang inaangat ang isang malaking basket na puno ng basang damit, mga damit na halatang mas mabigat pa kaysa sa kanya. Ang mukha ni Tala ay namimilipit sa sakit. Pawis ang namumuo sa kanyang noo. Nabitawan ng bata ang basket sa sahig. Isang maliit na ungol ng sakit ang kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit pagkatapos ay muli siyang yumuko, determinado pa ring buhatin ito. Napatulala si Sinag, ang kanyang prinsesa, ang anak na binibigyan niya ng lahat ng material na bagay sa mundo, ay nagbubuhat ng labada na parang isang tagapaglingkod. Sa isang maliit na mesa sa tabi, may nakita siyang isang mumurahing notebook. Kinuha niya ito at binuklat. Sa sulat kamay ng isang bata, nakalista ang mga gawain sa bawat araw. Lunes, labhan ang damit ni amihan. Tupiin, magluto ng kanin. Martes, linisin ang mga kwarto. Ihanda ang gatas ni amihan. Miyerkules, mamalansa. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang anak, ang kanyang munting Tala. Siya pala ang gumagawa ng lahat. Sa likuran niya, narinig niya ang mga yabag ni Marikit. "Sinag, ano bang drama to? Hinihintay na ako ng mga kaibigan ko." Hindi na nito natapos ang sasabihin. Dahan-dahang lumingon si Sinag. Ang kanyang mga mata, na dating nag-aapoy sa ambisyon sa boardroom, ngayon ay nagliliyab sa isang galit na hindi pa kailanman naramdaman ni Marikit. Mabilis niyang binuhat si Tala. Napakagaan nito. Narinig niya ang mahinang daing ng bata nang maangat niya ito. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa mula ulo hanggang paa. Ang mamahaling bestida, ang kumikinang na alahas, ang perpektong ayos na para bang nakakakita siya ng isang estranghero. "Hindi tayo aalis," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nakakatakot. Hinapit niya si Tala sa kanyang dibdib at tumingin ng diretso sa mga mata ni Mariikit. "Pupunta tayo sa ospital. Ngayon din." Ang biyahe papuntang ospital ay nalulukuban ng isang nakabibinging katahimikan. Si Sinag ang nagmamaneho. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa manibela na halos mamuti na ang mga ito. Bawat liko at preno ay marahas, isang refleksyon
ng bagyong namumuo sa kanyang kalooban. Sa tabi niya, si Marikit ay tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang postura ay iritado, na para bang siya ang naabala sa lahat ng ito. Sa likod, yakap-yakap ni Sinag si Tala. Ang katawan ng bata ay mainit at nanginginig. Walang nagsasalita. Ngunit ang bigat ng mga hindi sinasabing salita at sama ng loob ay sapat na para punuin ang buong sasakyan. Para kay Sinag, ang bawat metro na kanilang tinatahak ay isang paalala ng kanyang pagkukulang. Ang bawat pulang ilaw sa trapiko ay isang pagkakataon para sisihin ang sarili. Pagdating nila sa emergency room ng isa sa mga pinakamahal na ospital sa bansa, ang kapangyarihan ng pangalang Sandoval ay agad na gumana. Mabilis silang inasikaso at dinala sa isang private examination room. Isang batang doktor ang pumasok, magalang at profesional. "Good evening, Mr. and Mrs. Sandoval. Ako po si Dr. Reyes. Ano po ang nangyari sa ating munting pasyente?" Bago pa man makasagot si Sinag, si Marikit na ang sumagot. Ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng pagkainip. "Wala naman po, Doc. I think she just overexerted herself playing. My husband tends to overreact." Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Sinag sa kanyang asawa. Pinigilan niya ang sarili na sumagot at bumaling sa doktor. Masakit ang likod niya. Hindi niya maibuhat ng maayos ang sarili niya. Maingat na sinuri ng doktor si Tala, marahang pinipindot ang mga bahagi ng likod nito. "May masakit ba dito, iha?" tanong niya sa malumanay na boses. Umiling lang si Tala. Ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Pagkatapos ng ilang minuto at isang mabilis na x-ray, bumalik ang doktor na may hawak na resulta. "Well, base sa initial findings natin, mukhang wala namang serious fractures or dislocation," sabi nito ng may ngiti. "Ang nakikita ko lang po ay signs of muscle strain. Pagod lang po talaga ang mga kalamnan niya. I'll prescribe some pain relievers at kailangan niya lang po ng maraming pahinga. Iwas muna sa pagbubuhat ng mabibigat." Sa narinig, isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Marikit. Tumingin siya kay Sinag na may "See, I told you so" na ekspresyon sa kanyang mukha. "Salamat po, Doc. Napakagaling ninyo," sabi niya habang inaayos ang kanyang damit. Ngunit para kay Sinag, ang salitang pagbubuhat ng mabibigat ay parang isang dagang tumusok sa kanyang puso. Ang basket ng labada, ang notebook. Nang makalabas sila sa examination room habang hinihintay ang reseta, hindi na napigilan ni Marikit ang sarili. "Ano, Sinag? Masaya ka na?" Sarkastiko niyang sabi. "You created this huge drama over nothing. Nasayang lang ang oras natin. We could have been at the gala by now, networking with important people. Pero hindi. Mas pinili mong maging paranoid." Doon na sumabog si Sinag. Hinarap niya ang asawa. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng kumawala. "Drama? Marikit, nakita mo ba ang anak natin kanina?" Nanggigigil niyang tanong. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. "Nakita mo ba kung paano niya pilit na binubuhat ang mga damit na dapat ay trabaho ng labandera? O baka naman masyado kang abala sa pagpili ng isusuot mong hikaw para mapansin yon?" Natigilan si Marikit. Halatang nasaktan sa akusasyon. "How dare you? Huwag mong isumbat sa akin yan. Palagi kang wala. Do you even know what time she sleeps? Or what her favorite subject is? You're a ghost in this family, Sinag. Isang bangko na nagdedeposito lang ng pera. At ngayon, akto kang parang nag-iisang nagmamalasakit na magulang." Ang bawat salita ni Marikit ay totoo. At iyon ang mas lalong nagpasakit at nagpagalit kay Sinag. Ang katotohanan ay isang salamin na ayaw niyang harapin. "At anong ginagawa mo habang wala ako?" Ganti niya. "Nagpapakasaya sa mga party? Nag-shopping? Dahil ang alam ko, hindi mo ginagampanan ang pagiging ina mo.
Our daughter is running the household, Marikit. At ikaw wala kang pakialam. Ang kanilang pagtatalo sa gitna ng puting pasilyo ng ospital ang siyang unang malaking bitak sa perpektong imahe ng kanilang pamilya. Isang bitak na matagal nang nariyan, ngunit ngayon lang nila nakita. Iniwan ni Sinag si Marikit doon at bumalik sa kwarto kung nasaan si Tala. Nakaupo ang bata sa gilid ng kama, tahimik na nakayuko. Umupo si Sinag sa tabi niya. Ang galit ay napalitan ng isang malalim na lungkot at pagsisisi. Anak, simula niya hindi alam kung paano magpapatuloy. Bakit? Bakit hindi mo sinasabi kay Daddy na nahihirapan ka? Itinaas ni Tala ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay walang emosyon, malayo. Ayos lang po, Daddy. Sanay na po ako. Ang simpleng sagot na yon ay mas masakit pa sa lahat ng sigaw ni Marikit. Sanay na. Ang dalawang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Sinag, isang hatol sa kanyang pagiging ama. Habang nakaupo sila sa katahimikan, biglang nagring ang kanyang telepono. Si Manang Lila, ang kanilang matandang kasambahay. Sir Sinag, sabi ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Kumusta po si Tala? Nabalitaan ko po kay Kuya Roger, sa driver, na isinugod na niyo raw po siya sa ospital. Diyos ko, ano pong nangyari? Muscle strain lang daw, Manang. Kailangan lang daw ng pahinga. Sagot ni Sinag, ang boses ay pagod. Hey, salamat sa Diyos, sabi ni Manang Lila, ngunit may pag-aalala pa rin sa kanyang tono. Pero sir, matagal na po siyang ganyan. Ilang buwan na po siyang palihim na umiinom ng pain reliever na kinukuha niya sa medicine cabinet. Ayaw niya lang po talagang mag-alala kayo. Lalo na po kayo, sir, dahil alam niyang palagi kayong abala sa trabaho. Parang isang malamig na baldeng tubig ang ibinuhos kay Sinag. Hindi ito bago. Ilang buwan na. At ang anak niya ay tiniis ang lahat ng yon nang mag-isa para lang hindi siya maabala. Bago pa man siya makasagot, isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Mr. Sandoval? Napalingon si Sinag. Isang mas matandang doktor, may salamin at seryosong mukha. Ang nakatayo sa may pinto. Hawak nito ang x-ray film ni Tala. Itinapat ito sa ilaw. Tinititigan niya ito nang may malalim na pagkunot sa noo. Ako po si Dr. Alcaraz, ang head ng orthopedics. Pagpapakilala nito. Tiningnan kong muli ang x-ray anak o kakao-say ng anak ninyo. Huminga ito ng malalim bago magpatuloy. Ang mga mata ay seryosong nakatitig kay Sinag. Sa tingin ko, kailangan nating gawin ang ilang mas malalim na pagsusuri. Mayroon akong nakikita dito na hindi tama. Ang mga salita ni Dr. Alcaraz ay parang isang gong na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang paunang ginhawa na naramdaman ni Sinag ay biglang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na kaba. Ngunit ngayon ay mas matindi, mas malalim. Ano? Ano pong ibig ninyong sabihin, Doc? Tanong ni Sinag. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Lumapit si Marikit na narinig ang pag-uusap. Ang pagkainip sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-aalala. Is there a problem, doctor? Sinabi ng naunang doktor na muscle strain lang. Umiling si Dr. Alcaraz. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa x-ray film. Ang muscle strain ay isa lamang sintomas, hindi ang pinakaugat. Sa edad ni Tala, hindi normal ang ganitong klase ng pananakit. Mr. Sandoval, Mrs. Sandoval, maaari ba kayong sumama sa aking opisina? Ang lakad papunta sa opisina ng doktor ang isa sa pinakamahabang lakad sa buhay ni Sinag. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang dagundong ng takot. Umupo sila sa magkabilang gilid ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Marikit
ay kasing lamig ng aircon sa silid. Isinabit ni Dr. Alcaraz ang X-ray film sa isang light box sa likuran niya. Ang itim at puting imahe ng mga buto ay tila isang modernong obra ng sining, ngunit para kay Sinag, ito ay isang mapa ng kanyang pinakamalaking takot. Ito, sabi ng doktor, itinuturo ang isang bahagi ng imahe gamit ang isang ballpen. Ang spine ng isang bata ay dapat na halos diretso, pero kung titingnan ninyo ang kay Tala, meron itong abnormal na kurba, isang S-shape. Huminga ng malalim si Dr. Alcaraz bago bitiwan ang mga salitang babago sa lahat. Ang anak ninyo ay may congenital scoliosis, isang kondisyon kung saan ipinanganak siyang may depekto sa pagkakabuo ng kanyang gulugod. Napatakip ng bibig si Marikit. Congenital? Ibig sabihin, matagal na niya itong dala? Tumango ang doktor. Mula pa noong ipinanganak siya, kadalasan, ang ganitong kondisyon ay nadidetect ng maaga sa pamamagitan ng regular na check-up. Kung naagapan, madali itong i-manage sa pamamagitan ng therapy at pagsusuot ng brace. Maraming bata na may ganitong kondisyon ang namumuhay ng normal. May pero, sa tono ng doktor, isang pero na naghihintay na bumagsak na parang isang palakol. Pero pagpapatuloy niya, base sa tindi ng kurba, lumalala ito nang hindi napapansin. Ang tanong ko ay, napansin ba ninyo ang anumang pagbabago sa kanyang postura o anumang reklamo ng pananakit bago ito? Ang tanong ay tumama kay Sinag na parang isang bala. Napaisip siya. Kailan niya huling pinagmasdan ng mabuti si Tala? Hindi ang mabilis na halik sa noo bago umalis o ang pag-wave ng kamay mula sa malayo. Ang totoong pagtingin. Hindi niya maalala. Ang matinding pagod at pagbubuhat ng mabibigat, paliwanag ng doktor, ay nagpalala sa kondisyon. Pinabilis nito ang paglala ng kurba. Ang muscle strain na nakita ng unang doktor ay resulta lamang ng pagpupumilit ng mga kalamnan niya na suportahan ang isang baluktot na gulugod. Ang bawat salita ay isang dagdag na bigat sa dibdib ni Sinag, ang notebook, ang basket ng labada, ang mga buwan ng pananahimik. Lahat ng ito ay nag-uugnay-ugnay sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakakatakot na larawan ng kanyang kapabayaan. Gaano ito kalala, Doc? Halos pabulong na tanong ni Sinag. Tumingin ng diretso si Dr. Alcaraz sa kanilang mga mata. Ang propesyonal na distansya sa kanyang muka ay bahagyang nawala, napalitan ng habag. Malala, nasa punto na tayo kung saan ang simpleng therapy ay hindi na sapat. Ang kurba ay nagsisimula nang pindutin ang kanyang mga internal organs. Kung magpapatuloy ito, kung hindi natin ito maaagapan. Nag-alinlangan ang doktor na tila naghahanap ng pinakamadaling paraan para sabihin ang isang napakasakit na katotohanan. Kung dumating tayo ng masuli, Mr. Sandoval, maaari nating pag-usapan ang panganib ng permanenteng pagkaparalisa. Paralysis. Ang salita ay bumagsak sa gitna ng silid na parang isang bomba. Ang ingay ng bilyon-bilyong piso na kinahuhumalingan ni Sinag ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga. Ang mundo ng negosyo, ng mga kontrata, ng mga gusali, lahat ng yon ay gumuho. Sa tabi niya, isang mahinang hikbi ang narinig niya. Si Marikit, na palaging malakas at perpekto, ay umiiyak na parang isang bata. Ngunit hindi niya ito magawang aluin. Siya mismo ay paralisado. Biglang bumagsak ang lahat ng lakas sa katawan ni Marikit. Nawalan ito ng malay at bumagsak sa sahig. Mabilis na tumawag ng nurse si Dr. Alcaraz. Pero si Sinag ay hindi gumalaw. Nanatili siyang nakaupo, nakatitig sa imahe ng baluktot na gulugod ng kanyang anak. Ang bawat kurba ay isang akusasyon
Bawat anino sa X-ray ay isang simbolo ng kanyang pagkukulang. Ang S ay hindi na lang para sa scoliosis. Ito ay para sa sinag, isang marka ng kanyang kasalanan. Matapos asikasuhin si Marikit ng mga nurse, naiwan si Sinag kasama ang doktor. May magagawa pa ba tayo? Tanong ni Sinag. Ang boses ay basag. Mayroon, sagot ng doktor. Isang komplikadong operasyon, isang spinal fusion. Itutuwid natin ang kanyang gulugod gamit ang mga metal rod. Delikado ito. Mahaba ang recuperation, pero ito na lang ang natitira nating pag-asa. Pag-asa. Isang salitang halos nakalimutan na niya. Tumayo si Sinag. Ang mga binti ay nanginginig. Naglakad siya palabas ng opisina na parang isang zombie. Hindi pinapansin ang mga taong nakatingin. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa harap ng bintanang salamin ng nursery ng ospital. Sa likod ng salamin, nakita niya ang mga sanggol na mahimbing na natutulog sa kanilang mga kuna. Inosente. Perpekto. Nagsisimula pa lang ang kanilang mga buhay. At pagkatapos, sa reflection sa salamin, nakita niya ang sarili niya. Isang lalaking may mamahaling damit, ngunit may mga matang wasak. Isang bilyonaryo na hindi kayang bilhin ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang panahon. Ang panahong sana'y ginugol niya sa kanyang anak. Dahan-dahan siyang naglakad, papunta sa silid ni Tala. Mula sa maliit na bintana sa pinto, nakita niya ito. Gising na ito, at sa tabi niya ay ang nakababatang kapatid na si Amihan, na dinala doon ni Manang Lila. Dahan-dahang hinahaplos ni Tala ang buhok ng kapatid habang binabasahan ito ng isang libro ng mga diwata. Kahit sa gitna ng sariling sakit, ang kapatid pa rin niya ang inaalagaan nito. Ang tanawing iyon, ang tuluyang nagpaguho sa kanya. Hindi na niya kaya. Napaluhod si Sinag sa malamig na sahig ng pasilyo, sa labas mismo ng silid ng kanyang anak. Ang malakas at makapangyarihang si Sinag Sandoval, ang hari ng kanyang imperyo, ay gumuho. Hinarap niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. At doon, sa gitna ng isang abalang ospital, humagulgol siya. Isang iyak na puno ng pagsisisi, ng sakit, at ng isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Anong nagawa ko? Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang isang normal na araw lang para sa lahat. Maliban kay Sinag Sandoval. Para sa kanya, ang liwanag ng araw ay tila isang spotlight na tumututok sa lahat ng kanyang mga pagkakamali. Ang dating hari ng Sinagcorp Tower ay nagpalipas ng gabi sa isang hindi komportableng sofa sa loob ng private room ng kanyang anak sa ospital. Binabantayan ang bawat paghinga nito na para bang anumang oras ay maaaring mawala ito sa kanya. Ang diagnosis ni Dr. Alcaraz ay isang lindol na yumanig sa pundasyon ng kanyang mundo. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang pera, ang kapangyarihan, ang mga gusali, ay biglang nawalan ng halaga. Ang tanging mahalaga na lang ay ang maliit na batang natutulog sa kama na konektado sa mga aparatong hindi niya maintindihan. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Sinag, isang ideya na nagmula sa desperasyon at sa nakasanayan niyang paraan ng paglutas sa lahat ng problema. Pera. Kung pera ang dahilan kung bakit siya nawala, marahil pera rin ang makakatubos sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang unang tawag ay sa kanyang sekretarya. Clarice, i-cancel mo lahat ng appointments ko for the rest of the month. Wala akong pakialam kung sino sila. At ipadala mo rito ang pinakamagaling na child psychologist sa bansa. Ang sunod na tawag ay sa manager ng isang sikat na toy store. Gusto kong bilhin ang lahat ng nasa islang iyon para sa mga batang babae. Yes, lahat. I-deliver ninyo sa St. Luke's Hospital sa Presidential Suite. Tumawag din siya sa isang electronic store. Ang pinakabagong iPad, laptop at gaming console,
Lahat ng accessories na kasama. Dalhin ninyo rito. Sa loob ng ilang oras, ang tahimik at puting silid ng ospital ay naging isang magulo at makulay na toy store. Nagkalat ang malalaking kahon ng mga manika na mas malaki pa kay Tala. Mga set ng Lego na kayang bumuo ng isang buong kastilyo at mga gadget na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ginawa ni Sinag ang lahat ng ito na may isang layunin. Ang makita ang nangiti sa mukha ng kanyang anak. Ang makita ang kahit katiting na tanda ng pagpapatawad. Nang sa wakas ay magising si Tala, ang una niyang nakita ay ang bundok ng mga laruan. Napakurap-kurap siya na para bang sinusubukang intindihin kung panaginip lang ba ang lahat. Nagustuhan mo ba, anak? Tanong ni Sinag. Ang boses ay puno ng pag-asa. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Para sa'yo lahat yan. Anything you want, princess. Ibibigay ni Daddy. Tiningnan ni Tala ang mga laruan. Isang malaking teddy bear, isang kumikinang na dollhouse, isang pink na laptop. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ama. Isang blangkong tingin. Walang tuwa, walang gulat, walang kahit anong emosyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang pinakamalapit na manika, hinaplos ang buhok nito, at pagkatapos ay maingat na ibinalik sa kahon. Salamat po, Daddy, sabi niya sa isang mahinang boses. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga ulap sa labas, at iyon na. Hindi na niya muling pinansin ang mga laruan. Para kay Sinag, ang reaksyon na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Gumastos siya ng milyon-milyon sa loob lang ng ilang oras. Ngunit ang tanging natanggap niya ay isang malamig na salamat at ang likod ng ulo ng kanyang anak. Napagtanto niya sa isang masakit na paraan na ang pagitan sa pagitan nilang mag-ama ay isang malalim na bangin na hindi kayang punan ng kahit gaano karaming pera o laruan. Sinubukan niyang mag-umpisa ng laro. Binuksan niya ang Lego set. Tingnan mo, anak, bubuo tayo ng kastilyo. Dito ka magiging reyna. Inilatag niya ang mga piraso sa kama, ngunit si Tala ay nanatiling nakatingin sa labas. Si Sinag, ang lalaking kayang magpatayo ng mga skyscraper, ay hindi alam kung paano pagsama-samahin ang mga maliliit na plastic na brick. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Dumating si Manang Lila. Dala ang isang mainit na sabaw para kay Tala. Nakita niya ang eksena. Ang mayamang ama na nalilito, ang anak na malayo ang tingin, at ang mga laruang walang buhay na nakakalat sa paligid. Isinara ni Manang Lila ang pinto. Sir, sabi niya sa magalang ngunit matatag na boses, ang mga bagay po ay nabibili. Pero ang panahon, hindi. Tumingin si Sinag sa matanda na mas matagal nang kasama ni Tala kaysa sa kanya. Anong dapat kong gawin, Manang? Hindi ko na alam. Makinig po kayo sa kanya, sir. Sagot ni Manang Lila. Hindi sa mga salita niya, kundi sa kanyang katahimikan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Tala dahil sa gamot, nag-ayos si Sinag ng mga gamit nito sa isang maliit na cabinet. Doon, sa ilalim ng mga damit, nakita niya ang isang luma at kahoy na kahon. Ang uri ng kahon na itinatago ng mga bata para sa kanilang mga sikreto. Nang buksan niya ito, hindi mga laruan ang laman. Ang laman nito ay mga drawing. Isa-isang tiningnan ni Sinag ang mga drawing. Ang una ay isang stick figure na pamilya, isang tatay, isang nanay, at dalawang anak. Magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Ang pangalawa ay isang larawan ng parke. Siya at si Tala na nasa swing. Ang pangatlo ay isang Christmas picture. Silang apat sa harap ng isang Christmas tree. Ang lahat ng mga drawing ay may isang pagkakatulad. Ang mga ito ay mga eksena ng isang masaya at buong pamilya. Mga eksena na hindi kailanman nangyari. Mga pangarap na iginuhit sa papel.
Mga pangarap na simple, mga pangarap na hindi niya kayang bilhin. Isang partikular na drawing ang nagpatigil sa kanya. Isang larawan niya, nakaupo sa tabi ng kama ni Tala. Binabasahan ito ng libro. Sa ilalim nito, may isang salita na nakasulat sa sulat kamay ng isang bata. Sana. Niyakap ni Sinag ang mga drawing. Ang mga ito ay mas mabigat kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Dito niya lubusang naunawaan. Ang hinahanap ni Tala ay hindi mga laruan na walang init, kundi ang init ng yakap ng isang ama. Hindi mga kastilyong gawa sa Lego, kundi isang tahanang buo. Habang nakatitig siya sa natutulog na mukha ng kanyang anak, isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan, isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Nasaan si Marikit? Mula nang dalhin ito sa ibang silid, matapos himatayin, hindi na ito nagpakita. Hindi man lang ito sumilip sa kanilang anak. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Sinag na hindi lang ang gulugod ni Tala ang basag, kundi ang buong pamilya nila. Habang si Sinag ay nalulunod sa pagsisisi sa loob ng ospital, si Marikit Reyes Sandoval naman ay nagtago sa isang mundong pamilyar sa kanya. Isang 5-star hotel suite kung saan ang katahimikan ay nabibili at ang sakit ay maaaring takpan ng mamahaling champagne. Pagkatapos niyang mahimasmasan sa ospital, hindi niya kinayang bumalik sa silid ni Tala. Hindi niya kayang harapin ang mga matang mapanghusga ni Sinag at higit sa lahat, hindi niya kayang harapin ang blangkong tingin ng kanyang anak. Kaya't tumakas siya. Iyon naman ang palagi niyang ginagawa. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malaking bintana. Hawak ang isang baso ng champagne, tanaw ang kumikinang na syudad sa ibaba. Ang syudad na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay, ngayon ay tila nangungutya sa kanya. Paralysis. Ang salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ito ay isang hatol hindi lang para kay Tala, kundi para na rin sa kanya. Sa galit at pagkalito, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang nag-iisang tao na palagi niyang tinatakbuhan, ang kanyang ina. "Hello, Ma?" Sabi niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. "Marikit, nasaan ka? Nabasa ko sa mga society blog, wala ka raw sa gala kagabi. Nag-aalala ang mga kaibigan mo." Sagot ng kanyang ina. Ang boses ay mas nababahala pa sa tsismis kaysa sa kalagayan niya. "Nasa ospital kami, Ma," diretsong sabi ni Marikit. "Si Tala, may sakit siya. Malala." Isang sandaling katahimikan. "Anong sakit? Sipon? Lagnat? Sinabi ko na sa'yo, huwag mong masyadong isinasama sa mga mall yang batang yan." "Hindi, Ma. Sa likod. Sa gulugod niya," sabi ni Marikit. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Kailangan siyang operahan," sabi ng doktor. "Baka hindi na siya makalakad." Muling katahimikan. Mas matagal ngayon. Pagkatapos ay isang buntong hininga. "Diyos ko, Marikit, anong kapabayaan na naman siya yan? Paano na ang pamilya ninyo? Ang reputasyon ninyo? Alam mo namang pinag-uusapan kayo palagi." Reputasyon? Hindi makapaniwalang ulit ni Marikit. "Ma, ang apo ninyo ang pinag-uusapan natin. Ang anak ko. At iyon na nga, siya ang anak mo. Responsibilidad mo siya." Ganting sigaw ng kanyang ina. "Ito na nga ba ang sinasabi ko sa iyo noon pa? Ang pag-aasawa kay Sinag ang pinili mo. Pinili mo ang buhay na yan. Kaya panindigan mo. Huwag mo akong tatawagan para lang umiyak at magreklamo. Matanda ka na, Marikit." Click. Ibinaba ng kanyang ina ang telepono. Nabitawan ni Marikit ang kanyang baso. Bumagsak ito sa makapal na carpet. Ang natirang champagne ay kumalat na parang dugo. Ang mga salita ng kanyang ina, "Ito ang pinili mo," ay tumagos sa kanya na parang isang punyal. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Flashback. Isang maliit na jazz bar sa Malate. 19 na taong gulang pa lang si Marikit. Ang mga daliri niya
ay tila sumasayaw sa ibabaw ng mga tipa ng isang lumang piano, lumilikha ng musikang puno ng pangarap at kaluluwa. Ang bawat nota ay isang piraso ng kanyang puso. Ito ang kanyang mundo. Ito ang kanyang buhay. Ang pangarap niya ay hindi ang maging asawa ng isang mayaman, kundi ang maging isang kinikilalang concert pianist. Isang gabi, isang binatang negosyante na nagngangalang Sinag Sandoval ang naupo sa isang mesa sa harap. Hindi siya nakikinig sa musika. Tinititigan niya si Marikit na para bang isa siyang tropeo na kailangang makuha. Sinimulan niya itong ligawan. Mga bulaklak, mga mamahaling regalo, mga pangako. Hindi ka na mahihirapan pa, Marikit, sabi nito isang gabi, habang nakaluhod at iniaabot ang isang singsing na may diamanteng mas malaki pa sa pangarap niya. Bibigyan kita ng isang buhay kung saan hindi mo na kailangang mag-alala pa sa kahit ano. I will give you the world. At naniwala siya. Ipinagpalit niya ang kanyang mga pangarap para sa isang pangako ng seguridad. Ipinagpalit niya ang ingay ng kanyang musika para sa ingay ng pera ni Sinag. Noong una, masaya. Ang mga party, ang mga biyahe sa ibang bansa, ang paghanga sa mata ng mga tao. Ngunit habang tumatagal, ang ginintuang hawla ay nagsimulang maging isang ordinaryong kulungan. Ang buhay na walang alalahanin ay naging isang buhay na walang layunin. Ang pagiging Mrs. Sandoval ay naging isang full-time job na pumapatay sa kanyang kaluluwa. Nang dumating si Tala at pagkatapos ay si Amihan, inakala niyang sila ang pupuno sa pagkukulang. Ngunit paano ka magbibigay ng pagmamahal na ikaw mismo ay hindi mo na mahanap sa sarili mo? Ang mga bata ay naging isang paalala ng buhay na kanyang tinalikuran. Ang pag-aalaga sa kanila ay naging isang responsibilidad na hindi niya alam kung paano haharapin, kaya't mas pinili niyang ipaubaya na lang ito sa mga yaya. Ngayon, nakatayo sa gitna ng marangyang hotel suite na pagtanto ni Marikit ang lahat. Ang kanyang pagiging pabayang ina ay hindi nagsimula sa pag-iwas sa pagpapalit ng diaper o pagpapatulog ng sanggol. Nagsimula ito sa isang gabi, sa isang jazz bar, nang isuko niya ang kanyang pangarap. Ang galit niya kay Sinag, ang pagkainis niya sa mga anak niya. Lahat ng yon ay ugat ng galit niya sa sarili. Lumapit siya sa bintana. Tinitigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng maganda, mayaman at hinahangaan. Ngunit sa likod ng lahat ng yon ay isang kaluluwang hungkag. Bumalik siya sa kanilang mansyon, hindi para ayusin ang mga gamit niya, kundi para hanapin ang isang bagay. Sa isang sulok ng malaking library, sa ilalim ng isang puting kumot, naroon ito. Ang kanyang grand piano, matagal nang hindi nagagalaw, natatakpan ng alikabok. Umupo siya sa harap nito. Ang mga daliri niya, na sanay na sa paghawak ng baso ng champagne, ay nanginginig habang idinadampi niya ito sa mga tipa. Sinubukan niyang tumugtog ng isang pamilyar na piyesa, isang sonata na dati kaya niyang tugtugin kahit nakapikit. Ngunit wala. Ang lumabas ay mga sintonadong nota, mga basag na tunog. Ang kanyang mga daliri ay nanigas, kinalimutan na kung paano sumayaw. Ang musika, ang huling piraso ng kanyang pagkatao, ay nawala na rin. Doon, sa harap ng simbolo ng kanyang isinukong pangarap, napahagulhol si Marikit. Isang iyak na hindi dahil sa awa sa kanyang anak, kundi dahil sa awa sa kanyang sarili. Isang iyak ng isang babaeng nawala ang lahat, nang hindi man lang namamalayan na may nawawala sa kanya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang opisina na kasing laki at kasing gara ng kay Sinag Sandoval, isang lalaki ang nakangisi habang binabasa ang balita sa kanyang tablet. Ang kanyang pangalan ay Ramon Valderrama, ang pinakamalaking karibal ni Sinag sa industriya ng konstruksyon. Sila ay parang langis at tubig, dalawang hari na nag-aagawan sa iisang korona.
Ang balitang binabasa niya ay hindi tungkol sa negosyo. Ito ay isang maikling artikulo sa isang business gossip column. Sinag Sandoval May, ang CEO ng Sinag Corp, ay halos isang linggo nang hindi nagpapakita sa opisina. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, isang family emergency daw ang dahilan. Ano kaya ang problemang pampamilya na kayang magpatigil sa pinakaagresibong tycoon sa bansa? Isang mabagal at tila ahas ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ramon. Para sa iba, ito ay isang simpleng tsismis. Para sa kanya, ito ay dugo sa tubig. At siya ang pating na nakaamoy nito. "Isang linggo na!" sabi ni Ramon sa kanyang sarili, habang umiikot sa kanyang swivel chair. Isang linggo nang wala ang hari sa kanyang kaharian. Alam na alam ni Ramon kung paano mag-isip si Sinag. Si Sinag ay ang kanyang kumpanya. Bawat desisyon, bawat kontrata, bawat galaw ay dumadaan sa kanya. Kung wala si Sinag, ang Sinag Corp ay parang isang higanting katawan na walang ulo. Mahina, madaling salakayin. Ito na ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Hindi niya alam kung ano ang family emergency na ito at wala siyang pakialam. Ang alam lang niya ay isang pagkakataon ang nakabukas sa harap niya. Isang pagkakataon para sa wakas ay mapabagsak ang kanyang karibal at angkinin ang trono. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang broker. "Miguel," sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. "Simulan mo nang bumili ng shares ng Sinag Corp. Dahan-dahan lang. Ayokong mahalata nila. Gamitin mo ang iba't ibang shell corporations. Gawin mong parang maliliit na isda lang ang bumibili." Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang pinuno ng PR. "Veronica, gusto kong magpakalat ka ng mga bulong-bulungan na may internal problem sa Sinag Corp, na hindi stable ang leadership, na may mga investors na gustong umalis. Gawin mong banayad, pero dapat kumalat na parang apoy." Ang plano ni Ramon ay simple, ngunit nakamamatay. Tulad ng isang anay, sisirain niya ang pundasyon ng Sinag Corp mula sa loob, nang hindi namamalayan ng sinuman. Habang si Sinag ay abala sa kung anumang personal na problema nito, siya ay kikilos mula sa dilim. Samantala, sa ospital, walang kamalay-malay si Sinag sa namumuong panganib. Ang buong atensyon niya ay nakatuon kay Tala. Sinusubukan niyang bumawi sa mga nawalang taon sa loob ng ilang araw. Siya na ang nagbabasa ng kwento para dito bago matulog. Siya ang sumusubo ng pagkain dito. Pinipilit niyang alamin ang mga paborito nitong cartoon character. Ang mga pangarap nito, ang mga takot nito. Ngunit ang bawat pagsubok na bumuo ng koneksyon ay tila isang pag-akyat sa isang pader na gawa sa salamin. Nakikita niya ang kanyang anak sa kabilang panig, ngunit hindi niya ito maabot. Si Tala ay magalang pero malayo. Sumasagot siya kapag tinatanong, ngunit hindi na siya nagkukwento. Ang dating masayahing bata ay napalitan ng isang maliit na matanda na tila pasan ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Isang hapon, habang nag-aayos si Sinag ng mga papeles para sa nalalapit na operasyon ni Tala, tumawag ang kanyang Chief Financial Officer. "Sinag, kailangan kitang makausap," sabi ng CFO. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "May kakaibang nangyayari sa stocks natin." Napakunot ang noo ni Sinag. Anong nangyayari? May maliliit na pagbili, pero consistent. At ang presyo ng stocks natin ay dahan-dahang bumababa. May mga kumakalat na tsismis sa merkado na hindi raw maganda ang lagay ng kumpanya, paliwanag ng CFO. "Sinag, may problema ba tayo na hindi ko alam?" Biglang kinabahan si Sinag. Ang kanyang mga instinct bilang isang negosyante ay nagsimulang sumigaw. Ang ganitong mga galaw ay hindi aksidente. Ito ay planado.
May isang taong sinusubukang manipulahin ang merkado. Alamin mo kung sino ang nasa likod niyan, utos niya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Sinag. Hinahati niya ang kanyang oras sa dalawa, sa pag-aalaga kay Tala at sa patagong pag-iimbestiga sa nangyayari sa kanyang kumpanya. Ang mga tawag sa telepono ay ginagawa niya sa pasilyo ng ospital habang natutulog ang kanyang anak. Ang mga email ay sinasagot niya sa dilim ng gabi, sa liwanag lang ng kanyang laptop. Ang mga headlines sa mga business newspaper ay nagsimula ng maglabasan. Sinag Corp, nawawalan ng kislap. Investors, nag-aalala sa kawalan ng liderato sa Sinag Corp. Ang apoy na sinindihan ni Ramon ay nagsisimula ng kumalat. Isang gabi, dumating ang kumpirmasyon. Tumawag muli ang kanyang CFO. Ang boses ay halos pabulong na sa takot. Sinag, nalaman na namin. Isang network ng mga shell company. Pero kapag tinuntun mo ang lahat, iisang tao lang ang nasa likod. Hindi na kailangan pang itanong ni Sinag kung sino. Alam na niya. Ang lamig ng pagtataksil at galit ay gumapang sa kanyang buong katawan. Ramon Valderrama. Sabi ni Sinag, ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Oo, Sinag. Kumpirma ng CFO. At hindi lang yan ang masamang balita. Nakakuha siya ng sapat na suporta mula sa ibang mga board member. Gagamitin nila ang absence mo bilang dahilan. Magpapatawag sila ng isang emergency shareholders meeting para sa isang no confidence vote laban sa'yo. Nabitiwan ni Sinag ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Isang hostile takeover. Ang pinakamasamang bangungot ng bawat CEO. Inaatake siya ng kanyang pinakamalaking kaaway. Sa panahong pinakamahina siya, ginamit ni Ramon ang kanyang pagiging ama laban sa kanya. Ginamit nito ang sakit ng kanyang anak bilang isang sandata. Tumingin siya sa loob ng silid. Nakita niya si Tala. Mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa digmaang nangyayari sa labong. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Sinag na siya ay nasa isang giyera na may dalawang larangan. Ang isa ay para sa kalusugan ng kanyang anak, at ang isa ay para sa kaligtasan ng imperyong binuo niya. At sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, hindi siya sigurado kung alin sa dalawang laban na yon ang kaya niyang ipanalo. Ang balita ng hostile takeover ay parang isang mitya na nagsindi sa pulburang matagal nang natipon sa loob ni Sinag. Ang takot, pagsisisi at pag-aalala na kanyang kinikimkim sa loob ng isang linggo ay biglang nag-apoy at naging isang nagngangalit na galit. Kailangan niya ng mapagbubuntunan. Kailangan niya ng masisisi. Padabog niyang minaneho ang kanyang sasakyan pauwi mula sa ospital. Sa unang pagkakataon, sa loob ng isang linggo, iniwan niya si Tala sa pangangalaga ni Manang Lila. Ngunit hindi kapayapaan ang hanap niya sa kanilang tahanan, kundi giyera. Pagpasok niya sa mansyon, naabutan niya si Marikit sa sala. Hindi ito umiiyak sa tabi ng piano. Nakabihis na itong muli ng isa sa kanyang mga eleganteng damit. Hawak ang telepono, nakikipagtawanan sa kung sino man sa kabilang linya. Para kay Sinag, ang tanawing iyon ay parang isang insulto, isang sampal sa mukha. Mabuti naman at nagpapakasaya ka, sabi ni Sinag. Ang boses ay puno ng pait. Ibinagsak niya ang isang folder ng mga dokumento ng kumpanya sa ibabaw ng glass table. Ang malakas na kalabog ay nagpatigil kay Marikit. Sinag, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marikit, ibinaba ang telepono. Akala ko ba? Akala mo ano? Putol ni Sinag. Ang mga mata ay nag-aapoy. Na habang buhay akong magmumukmok sa ospital, na habang pinapanood kong nagdurusa ang anak natin, ikaw ay magpapatuloy sa iyong perpektong buhay na parang walang nangyari? Hindi yan totoo. Depensa ni Marikit. Nag-aalala rin ako. Nag-aalala?
Tumawa si Sinag ng walang galak. Talaga, Marikit? Ganyan ba ang itsura ng isang nag-aalalang ina? Ang huli kong kita sa'yo, hinimatay ka. Pagkatapos, naglaho kang parang bula. Hindi ka man lang tumawag, hindi ka man lang nagtanong kung kumusta ang anak mo. At ngayon, daratnan kitang nakikipaghalakhakan na parang nasa isang social event ka lang. Kailangan kong ilayo ang sarili ko. Hindi ko kaya. Sigaw pabalik ni Marikit. Ang kanyang depensa ay nagsisimula ng gumuho. Hindi ko kayang makita siyang ganoon, Sinag. At hindi ko kayang makita ka. Ang mga mata mo, palagi mo akong sinisisi. Dahil may kasalanan ka. Sumabog si Sinag. Itinuro siya. May kasalanan tayong dalawa. Pero ang pinagkaiba natin, ako, nandoon ako. Hinarap ko ang pagkakamali ko. Samantalang ikaw, anong ginawa mo? Tumakbo ka. Gaya ng palagi mong ginagawa. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa malaking bahay. Mga salitang matagal nang dapat sinabi. Mga sugat na matagal nang dapat binuksan. At ikaw, sa tingin mo ba bayani ka na ngayon, Sinag? Ganti ni Marikit. Ang mga luha ng galit ay namumuo na sa kanyang mga mata. Dahil lang nag-cancel ka ng ilang meeting, dahil lang natutulog ka sa ospital, nasaan ka sa loob ng 8 taon, nasaan ka habang lumalaki siya. Ano nga pala. Abala ka sa pagpapayaman, abala ka sa pagbibilang ng pera mo. Ang pera na ngayon ay wala na ring silbi. Ang bawat salita ay isang patalim na tumataraki sa kanila. Ang pagtatalo ay hindi na lamang tungkol kay Tala. Ito ay tungkol sa kanilang dalawa. Tungkol sa isang kasal na matagal nang patay. Tungkol sa mga pangarap na isinuko at mga pangakong napako. Huwag na huwag mong isusumbat sa akin ang pera ko, Marikit. Sigaw ni Sinag. Dahil ang perang yan ang nagbibigay sa'yo ng magandang buhay na meron ka. Ang perang yan ang magbabayad sa pinakamagaling na doktor para sa operasyon ng anak mo. Ang perang yan, na ngayon ay mawawala na. Ano ang ibig mong sabihin? Inaatake ang kumpanya ko. Umamin si Sinag. Ang galit ay napalitan ng desperasyon. Habang abala ako sa pagiging ama, sinasamantala ni Ramon Valderrama ang pagkakataon. At alam mo kung bakit? Dahil wala ako roon para ipagtanggol ito. Dahil kailangan kong gawin ang trabahong dapat ay sayo. Sa gitna ng kanilang sigawan, isang pamilyar na boses ang pumagitna. Tama na. Napalingon silang dalawa. Nakatayo sa may pintuan ng kusina si Manang Lila. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. At sa kanyang mga mata ay may mga luhang nagbabadyang tumulo. Sa buong buhay niya ng paninilbihan sa pamilyang Sandoval, ngayon lang siya nang himasok. Ngunit hindi na niya kaya pang manahimik. Tama na po, Sir, Ma'am. Sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Awanin niyo na po sa bata. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pinag-uusapan ninyo kung sino ang may kasalanan, sabi niya. Tinitingnan sila isa-isa. Gusto po ba ninyong malaman ang totoo? Tumingin siya kay Marikit. Ma'am, noong 1 taon po. Nilagnat ng mataas si Amihan. Hating gabi po. Wala po kayo. Nasa isang birthday party. Si Sir naman po, nasa business trip sa Singapore. Sino po sa tingin ninyo ang nagbantay sa kapatid niya buong gabi na may basang bimpo sa noo? Si Tala po. Pagkatapos, tumingin siya kay Sinag. Sir, noong recognition day po ni Tala, nanalo po siyang best in math. Hinintay ka po niya sa stage. Umaasa po siyang aakyat kayo para magsabit ng medalya sa kanya. Pero hindi po kayo dumating. May biglaan daw po kayong meeting. Umuwi po siyang umiiyak. Ang mga pagkain na paborito ninyo, sir. Si Tala po ang nagpapaalala sa kusinera. Ang mga damit na isinusuot ninyo, ma'am. Si Tala po ang naghihiwalay para hindi magkahawaan ng kulay sa labada. Ang batang yan, matagal na po siyang hindi bata. Matagal na po siyang tumatayong ina at ama sa bahay na to, habang ang tunay na mga magulang ay abala
sa kanilang mga sariling mundo. Ang bawat salita ni Manang Lila ay isang sampal na mas masakit pa sa sampal ng katotohanan. Ang katahimikan na bumalot sa sala ay mas mabigat pa kaysa sa kanilang mga sigaw kanina. Si Sinag at Marikit ay nakatayo lang doon, walang masabi, winasak ng mga simpleng kwento ng isang kasambahay na mas nakakakilala pa sa kanilang anak kaysa sa kanila. Hindi na kinaya ni Marikit. Ang katotohanan ay masyadong mabigat, masyadong masakit. Walang imik, kinuha niya ang kanyang bag, mabilis na tumalikod, at naglakad palabas ng pinto. Iniwan niya ang kanyang asawa. Iniwan niya ang kanyang tahanan. Naiwang nakatulala si Sinag, pinapanood ang pag-alis ng asawa. Ngunit ang kanyang atensyon ay biglang napunta sa itaas ng hagdanan. Doon, nakatayo si Tala. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Nakasuot ito ng hospital gown. Dinala pala ni Manang Lila pauwi para makaramdam ng kahit kaunting normalidad. Ang mukha niya ay maputla. Ang mga mata niya ay malaki at puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Sinag. Narinig niya ang lahat. Ang sigawan, ang panunumbat, ang mga kwento ni Manang Lila, ang pag-alis ng kanyang ina. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sinag at sa isang boses na mahina, ngunit malinaw, binitiwan niya ang isang tanong na tuluyang dumurog sa puso ng kanyang ama. Daddy, dahil po ba sa akin kaya umalis si Mommy? Ang tanong ay bumaon sa dibdib ni Sinag na parang isang piraso ng bubog. Bawat salita ay isang akusasyon na mas matimbang kaysa sa lahat ng panunumbat ni Marikit. Tiningnan niya ang kanyang anak. Ang maputlang mukha, ang nanginginig na mga labi, ang mga matang puno ng takot na siya ang may kasalanan sa pagguho ng kanilang mundo. Hindi, anak. Hindi. Mabilis niyang sagot. Lumuhod sa harap nito para magpantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang maliliit nitong balikat. Wala kang kasalanan, Tala. Ako, kami ni Mama Mina. May problema kami na hindi mo dapat intindihin. Babalik din si Mami. Pero huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Nakita ni Sinag kung paano nawala ang natitirang kislap sa mga mata ni Tala. Para itong isang kandila na biglang hinipan ng hangin. Biglang namutla ang kanyang mukha, mas maputla pa kaysa kanina. Humawak siya sa kanyang dibdib na para bang nahihirapang huminga. Anak, anong nararamdaman mo? Nag-aalalang tanong ni Sinag, hindi sumagot si Tala. Isang mahinang daing ang kumawala sa kanyang mga labi at bigla itong nanghina. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Kung hindi siya mabilis na nasalo ni Sinag, bumagsak na sana ito sa sahig. Tala, Tala, sumagot ka. Sigaw ni Sinag. Ang takot ay biglang pumalit sa kanyang galit. Diyos ko, sir! Sigaw ni Manang Lila. Mabilis na lumapit. Binuhat ni Sinag ang kanyang anak. Ang katawan nito ay malambot at halos walang buhay. Ang init ng lagnat ay nagsisimulang kumalat sa balat nito. Ang bawat paghinga nito ay mababaw at hirap. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-iisip. Ang tanging nasa isip ni Sinag ay ang kailangang gawin. Manang, tumawag ka ng ambulansya. Bilisan mo. Ang mga sumunod na sandali ay isang magulong pagkataranta. Ang tunog ng sirena na papalapit ay parang isang tunog ng kamatayan para kay Sinag. Ang pamilyar na daan, pabalik sa ospital, ay tila mas mahaba ngayon. Bawat segundo ay isang kawalang hanggan. Sa loob ng ambulansya, hawak niya ng mahigpit ang malamig na kamay ni Tala, habang ang mga paramedik ay abala sa paglalagay ng kung ano-anong aparato sa katawan nito. Pagdating sa emergency room, mabilis itong isinugod ng mga doktor. Naiwan si Sinag sa labas, kasama si Manang Lila na hindi mapigil sa pag-iyak at pagdarasal. Ang makapangyarihang si Sinag Sandoval ay muling naging isang ordinaryong tao.
isang amang walang magawa, naghihintay ng balita sa likod ng mga saradong pinto. Lumipas ang isang oras na parang isang buong araw. Sa wakas, lumabas si Dr. Alcaraz. Ang kanyang muka ay mas seryoso pa kaysa dati. Sinag, sabi niya. Tinatawag na siya sa kanyang unang pangalan. Kailangan nating mag-usap. Dinala siya ng doktor sa isang maliit at tahimik na silid. Stable na siya sa ngayon, simula ng doktor. Pero kailangan mong malaman, ang nangyari ay lubhang mapanganib. Ang matinding emotional stress ay nagdulot ng physical shock sa kanyang katawan. Ang kanyang puso at baga ay nahirapang gumana ng maayos dahil sa pressure na dulot ng kanyang gulugod. Ang katawan niya ay bumibigay na. Sinag. Napaupo si Sinag, ipinatong ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at ibinaon ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Kasalanan ko to, bulong niya. Wala tayong panahon para dyan ngayon, matatag na sabi ni Dr. Alcaraz. Ang kailangan nating pag-usapan ay ang susunod na hakbang. Ang nangyari ngayong gabi ay isang malinaw na babala. Hindi na natin maaaring ipagpaliban pa ito. Itinaas ni Sinag ang kanyang ulo. Ang mga mata ay puno ng desperasyon. Ang operasyon, tumango ang doktor. Hindi na ito isang opsyon, Sinag. Ito na ang tanging paraan. Kailangan na nating gawin ang spinal fusion sa lalong madaling panahon bago pa man magkaroon ng pinsalang hindi na natin maayos. Gaano? Gaano kadelikado, Doc? Lahat ng operasyon sa gulugod ay delikado. Tapat na sagot ni Dr. Alcaraz. Pero mas delikado kung hahayaan lang natin siya sa ganitong kalagayan. May tiwala ako sa aking team. Gagawin namin ang lahat. Napatango na lang si Sinag. Wala na siyang lakas para magtanong pa. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Matapos ang pag-uusap, sa halip na bumalik sa waiting area, naglakad si Sinag na tila walang direksyon. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar sa ospital na hindi niya akalaing pupuntahan niya. Ang kapilya. Pumasok siya sa loob, tahimik at malamig. Umupo siya sa isang bakanting upuan sa likod, isang lugar na hindi niya alam kung kailan niya huling pinuntahan. Dito, walang mga empleyado na kailangang utusan, walang mga kontratang kailangang pirmahan, walang kalaban na kailangang talunin. Dito, siya ay siya lang, isang amang natatakot. Hindi siya nagdasal gamit ang mga salita. Hindi niya alam kung paano. Sa halip, ipinikit niya lang ang kanyang mga mata at sa dilim ng kanyang isipan, isang imahe lang ang nakikita niya. Ang mukha ni Tala, ang kanyang nangiti noong bata pa ito. Ang kanyang mga mata na puno ng pangarap. Ilang sandali siyang nanatili roon, humihingi ng tulong sa isang kapangyarihang mas mataas sa kanya, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Paglabas niya, mas kalmado na siya, ngunit mas determinado. Pinuntahan niya ang nurse's station para ayusin ang schedule ng operasyon. Okay, sir. Nabook na po namin ang best surgical team para kay Miss Tala, sabi ng head nurse habang tinitingnan ng computer. Available po sila sa susunod na linggo. Ang petsa po ng operasyon niya ay... Binuksan ni Sinag ang kalendaryo sa kanyang telepono para isave ang petsa. Habang tinitipan niya ang mga detalye, isang notification reminder ang biglang lumitaw sa kanyang screen, isang kaganapan na nakaschedule sa parehong araw. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mas mabilis. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Ang petsa ng operasyon ni Tala ay eksaktong kaparehong petsa ng emergency shareholders meeting na magpapasya sa kapalaran ng buong Sinag Corp. Ang pagkakatong yun ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Dalawang kaganapan, isang petsa. Ang araw na maaaring iligtas ang buhay ng kanyang anak ay siya ring araw na maaaring gumuho ang imperyong binuo niya
sa buong buhay niya. Ang mga sumunod na araw, bago ang nakatakdang petsa, ay isang paglalakad sa alambre para kay Sinag. Ang kanyang katawan ay nasa ospital, ngunit ang kanyang isip ay nasa dalawang magkaibang mundo. Sa umaga, siya ang ama. Nakaupo siya sa tabi ni Tala, na ngayon ay mas mahina na at palaging natutulog dahil sa mas matapang na gamot. Kinakausap niya ito kahit tulog. Nagbabasa ng mga kwentong hindi niya alam kung naririnig nito at pinagmamasdan ang bawat pagtibok ng makina na nakakabit dito. Sa mga sandaling yon, ang Sinag Corp, si Ramon Valderrama, ang bilyon-bilyong pisong nakataya. Lahat ng yon ay naglalaho. Ang tanging nag-i-exist ay ang kanyang anak at ang takot na mawala ito. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag ang mga ilaw sa ospital ay humihina na, siya ay nagiging CEO. Lumalabas siya sa pasilyo, ang kanyang cellphone ay nakadikit sa kanyang tainga at doon nagsisimula ang digmaan. Hindi natin sila maaaring hayaang manalo, mariin niyang sabi sa isang tawag sa kanyang abogado. Kausapin mo ang mga loyal na board members. Ipaalala mo sa kanila kung sino ang nagpayaman sa kanila. Gamitin mo lahat ng alas na meron tayo. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-ring at pag-vibrate. Mga tawag mula sa kanyang mga executive na nag-uulat ng mga bagong paninira mula sa kampo ni Valderrama. Mga text message mula sa mga alyado na nagbabala tungkol sa mga board member na bumabaligtad. Mga email na may markang urgent na naglalaman ng mga estratehiya para kontrahin ang takeover. Isang gabi, dumating ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang abogado sa ospital. Sinag, sabi nito, ang muka ay gusot sa pag-aalala. Hindi maganda ang sitwasyon. Malakas ang puwersa ni Ramon. Marami siyang naipangako sa mga shareholder. Ang tanging pag-asa na lang natin ay ikaw. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sinag habang nakatanaw sa natutulog na si Tala mula sa salamin ng pinto. Kailangan mong dumalo sa meeting, Sinag, pagmamakaawa ng abogado. Kailangan nilang marinig ang boses mo. Kailangan mong ipaalala sa kanila kung bakit ikaw ang Sinag Sandoval. Kailangan mong lumaban. Kahit isang oras lang, pumunta ka roon. Ibigay mo ang pinakamagandang talumpati ng buhay mo at pagkatapos ay bumalik ka rito. Iyon lang ang kailangan natin. Ang mungkahi ay parang isang tinik na bumaon sa lalamunan ni Sinag. Iwanan si Tala sa araw ng kanyang operasyon. Kahit isang oras lang, ang ideya pa lang ay nagdulot na ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang lahat ng mga importanteng kaganapan sa buhay ni Tala na pinalampas niya dahil sa mga meeting. Ang kanyang unang paglakad na napanood lang niya sa video. Ang kanyang unang kaarawan kung saan dumating siya nang tapos na ang party. Ang recognition day kung saan hindi siya umakyat sa stage. Ang buong buhay niya ay isang serye ng pagpapaliban sa kanyang pamilya para sa kanyang kumpanya. At ngayon, hinihiling ng tadhana na gawin niya ito muli sa pinakakritikal na araw ng lahat. Sa bisperas ng operasyon, habang nakaupo siya sa tabi ng kama ni Tala, hinawakan niya ang maliit nitong kamay. Napakaliit nito sa palad niyang sanay, humawak ng mga kontrata at blueprints. Pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang anak, ang mahahabang pilik mata, ang maputlang labi. Ito ang kanyang dugo, ang kanyang legacy. Hindi ang mga gusaling bakal at semento sa labas, kundi ang batang ito. Ano ba ang mas mahalaga, Sinag? Tanong niya sa sarili. Ang kumpanyang binuo mo para sa kanya o ang pagkakataon na makasama siya? Ang sagot ay dapat simple, ngunit hindi. Ang Sinag Corp ay hindi lang isang kumpanya para sa kanya. Ito ang kanyang pagkatao. Ito ang patunay ng kanyang halaga sa mundo. Ang isuko ito ay parang pagsuko sa sarili niyang pagkakakilanlan.
Napapikit siya. Ang bigat ng desisyon ay halos dumurog sa kanya. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang nagbabagang gusali. Sa isang panig ay ang kanyang anak, sa kabilang panig ay ang kanyang buong buhay. At wala siyang sapat na tubig para apulahin ang parehong sunog. Pakiramdam niya, anuman ang kanyang piliin, may mawawala sa kanya. May mamamatay. Kinabukasan, maagang maaga. Ginising siya ng isang marahang tapik. Isang nurse. "Mr. Sandoval," sabi nito sa mahinang boses. "Oras na po. Ihahanda na po namin si Tala para sa operating room." Kasabay ng paggising niya, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa kanyang CFO. "The meeting starts in 15 minutes. Where are you, Sinag?" Tumingin si Sinag sa kanyang anak, na dahan-dahang idinidilat ang mga mata, medyo groggy pa mula sa gamot. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang telepono, sa mensaheng kumikinang sa screen. Dalawang mundo. Dalawang tawag ng tungkulin. Ang kanyang nakaraan at ang kanyang hinaharap ay nagbabanggaan sa kasalukuyang sandaling iyon. At kailangan na niyang pumili. Tinitigan ni Sinag ang kumikinang na screen ng kanyang telepono. Ang mga salita, "The meeting starts in 15 minutes, ay tila sumisigaw sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, ang dating Sinag Sandoval ay nagparamdam. Ang CEO, ang mandirigma, ang boses sa kanyang isipan ay nagsasabing, "Pumunta ka. Lumaban ka. Huwag mong hayaang makuha nila ang lahat ng pinaghirapan mo." Pagkatapos, isang maliit na kamay ang dumampi sa kanyang braso. Napatingin siya sa ibaba. Si Tala gising na, nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit sa likod nito ay may isang kislap ng takot. Hindi siya nagsalita. Hindi na kailangan. Ang kanyang mga mata ang nagsasabi ng lahat. "Huwag mo akong iwan, Daddy." At sa isang iglap, ang lahat ay naging malinaw. Ang ingay ng korporasyon, ang mga bilyones, ang digmaan laban kay Ramon, lahat ng yun ay naglaho. Ang tanging ingay na naririnig niya ay ang mahinang pagtibok ng puso ng kanyang anak sa monitor. Sa isang kalmado at pinal na galaw, kinuha ni Sinag ang kanyang telepono. Hindi niya ito sinagot. Dahan-dahan niyang pinindot ang power button at pinanood niyang mamatay ang screen hanggang sa ito'y maging isang blangkong itim na salamin. Pagkatapos, inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Tapos na. Ngumiti siya kay Tala. Isang tunay na ngiti. Marahil ang unang tunay na ngiti na nakita nito mula sa kanya sa loob ng maraming taon. "Nandito lang si Daddy, anak," bulong niya. "Hindi ako aalis." Habang idinadala ng mga nurse si Tala sa stretcher papunta sa operating room, magkahawak kamay sila. Bawat hakbang sa mahabang pasilyo ay isang pagtalikod sa kanyang dating buhay. Bawat metro na nilalakad niya palayo sa exit ng ospital ay isang hakbang papalapit sa kanyang tunay na sarili. Sa tapat ng malaking pintuan na may nakasulat na "Operating Theater, No Entry", huminto sila. Yumuko si Sinag at hinalikan ng noo ng kanyang anak. "Maging matapang ka, princess," sabi niya. "Paglabas mo, magiging okay na ang lahat." Tumango si Tala. Isang maliit na luha ang gumulong sa gilid ng kanyang mata. At pagkatapos, ang mga pinto ay nagsara. Iniwan si Sinag na mag-isa sa tahimik na pasilyo. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng Sinag Corp Tower, sa parehong conference room kung saan nagsimula ang lahat, idineklara ni Ramon Valderrama ang kanyang tagumpay. Dahil sa pagliban ng kasalukuyang CEO at sa kakulangan ng tiwala mula sa board, anunsyo niya, ang boses ay puno ng pagwawagi. Ang mosyon para sa isang bagong pamunuan ay naipasa na. Nagpalakpakan ng mga tao. Itinaas ni Ramon ang kanyang baso para sa isang tagay. Nakuha na niya ang kaharian.
Ngunit ang haring kanyang tinalo ay wala roon para masaksihan ito, dahil ang tunay na hari ay nakaupo sa sahig ng isang pasilyo ng ospital, nakasandal sa pader, nakatitig sa isang ilaw sa itaas ng pinto. Isang pulang ilaw na nagsasabing, "Surgery in progress." Ang mga sumunod na oras ay ang pinakamahabang oras sa buhay ni Sinag. Walang mga tawag, walang mga meeting, walang mga problema na kailangang solusyonan. Tanging ang paghihintay. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat oras ay parang isang taon. Inulit-ulit niya sa kanyang isipan ang bawat pagkakamali niya, ang bawat pagkukulang, at nanalangin siya. Nanalangin siya ng buong puso, hindi para sa kanyang kumpanya, kundi para sa isang bagay na mas mahalaga. Sa gitna ng kanyang paghihintay, isang anino ang tumigil sa kanyang harapan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang paningin. Si Marikit. Nakatayo ito roon, ilang metro ang layo mula sa kanya. Ang kanyang itsura ay malayong malayo sa Marikit na kilala niya. Wala itong koloret sa mukha. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng simpleng pantalon at blusa. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Sa kanyang mga mata, wala na ang dating pagmamataas at pagkains. Ang naroon na lang ay pagod at takot. Hindi sila nagsalita. Nagkatinginan lang sila. Isang tingin na puno ng lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, at lahat ng hindi nila masabi sa isa't isa. Dahan-dahan, naglakad si Marikit at umupo sa sahig. Sa tabi niya, ngunit may kaunting distansya pa rin. "Nabalitaan ko," sabi nito sa wakas. Ang boses ay mahina. "Tumawag sa akin si Manang Lila." Tumangulang si Sinag. "Kasalanan ko to," bulong ni Marikit. Ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Yung pag-away natin, ang pag-alis ko, dinamdam niya. Tumingin si Sinag sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang galit. Ang nakita niya lang ay isang babaeng nasasaktan, katulad niya. "Kasalanan nating dalawa," sagot niya. Nanatili sila roon sa katahimikan. Dalawang estranghero na pinagbuklod ng isang karaniwang pag-ibig at isang karaniwang takot. Hindi ito isang pagpapatawad. Hindi pa. Ngunit ito ay isang simula. Ang pag-amin na sila ay parehong may sugat. Maya-maya, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ay namatay. Sabay silang napatayo ni Marikit. Ang kanilang mga puso ay huminto sa pagtibok. Ang pinto ay bumukas at lumabas si Dr. Alcaraz. Tinanggal niya ang kanyang surgical mask. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit kalmado. Tinitigan niya si Sinag. Pagkatapos ay si Marikit. Isang matagal na sandali ng katahimikan ang namagitan bago siya nagsalita. Ang operasyon, simula niya. "Chasungi, ang operasyon." Pag-uulit ni Dr. Alcaraz, at sa bawat segundong lumilipas, ang mundo ni Sinag at Marikit ay tila humihinto. Pagkatapos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa pagod na mukha ng doktor. Ay matagumpay. Ang dalawang salitang yon ay parang isang malakas na agos ng tubig na bumuhos sa kanila. Tinatangay ang lahat ng takot at pag-aalala. Si Marikit ay napahagulgol, napatakip ng mukha. Si Sinag naman ay napasandal sa pader. Ang mga binti ay biglang nanghina sa sobrang ginhawa. Pakiramdam niya ay isang malaking tinik ang binunot mula sa kanyang dibdib. Mahaba ang magiging proseso ng kanyang paggaling, paliwanag ng doktor. Maraming buwan ng physical therapy, pero ang mahalaga, naituwid natin ang kanyang gulugod. She will be fine. Makakalakad siya, makakatakbo, at mamumuhay ng normal. Ang salitang normal ay hindi kailanman naging ganoon kaganda sa pandinig ni Sinag. Ang mga sumunod na linggo ay isang pagsubok sa pasensya at dedikasyon. Ang recovery room ni Tala ang naging bagong mundo ni Sinag. Ang bawat maliit na tagumpay
ay isang malaking selebrasyon. Ang unang pagkakataon na iminulat ni Tala ang kanyang mga mata pagkatapos ng operasyon. Ang unang beses na nakangiti ito nang walang sakit. Ang unang pagkakataon na sinubukan nitong igalaw ang kanyang mga daliri sa paa. Sa mga sandaling iyon, natutunan ni Sinag ang isang bagong uri ng kayamanan. Ang halaga ng isang ngiti, ang bigat ng isang hawak sa kamay, ang tunog ng pagtawa ng kanyang anak na para sa kanya ay mas matamis pa kaysa sa tunog ng stock market bell. Sa ospital, siya at si Marikit ay nagkaroon ng isang hindi opisyal na kasunduan. Salitan sila sa pagbabantay. Sa mga sandaling nagkakasalubong sila, ang pag-uusap ay maikli at nakasentro lamang kay Tala. Ngunit ang dating galit ay napalitan na ng isang tahimik na paggalang. Nakita nila sa isa't isa, hindi ang kaaway, kundi ang isang kapwa magulang na nag-aalala. Isang hapon, nagkita sila sa coffee shop ng ospital. Ito ang unang pagkakataon na nag-usap sila nang hindi tungkol sa gamot o sa schedule ng therapy ni Tala. Sinag, simula ni Marikit. Hinahalo ang kanyang kape. Nabalitaan ko ang nangyari sa Sinag Corp. I'm sorry. Tumingin si Sinag sa labas ng bintana. Huwag kang mag-sorry. Tama lang ang naging desisyon ko. Anong plano mo na ngayon? Tanong ni Marikit. Ngumiti si Sinag. Isang nangiting malungkot ngunit payapa. Hindi ko alam. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, wala akong plano. At sa tingin ko, okay lang yon. Tumingin siya ng diretso kay Marikit. Ikaw? Anong plano mo? Huminga ng malalim si Marikit. Hindi ko rin alam. Siguro, hahanapin ko muna ang sarili ko. Bago ko subukang maging isang ina, siguro kailangan ko munang matutunang maging ako ulit. Tumingin siya kay Sinag. Sa tingin ko, hindi na natin kayang ayusin to. Tayong dalawa. Walang sakit sa mga salitang iyon. Tanging ang pagtanggap sa katotohanan. Tumango si Sinag. Alam ko, sabi niya. Pero kaya nating maging mabuting magulang para kay Tala at Amihan kahit hindi na tayo magkasama. Nagpasya silang maghiwalay ng maayos, walang sigawan, walang panunumbat. 2 taong sinira ng pera at mga maling pangarap. Ngunit sinusubukang bumangon para sa kanilang mga anak. Nang araw na makalabas si Tala sa ospital, isang bagong Sinag Sandoval ang nag-uwi sa kanya. Hindi na sila bumalik sa malaki at malamig na mansyon sa Valle Verde. Ibinenta niya iyon. Lumipat sila sa isang mas maliit, ngunit mas maaliwalas na bahay na may malaking hardin. Sa kanyang mga abogado, ipinaayos niya ang pagbebenta ng natitira pa niyang shares sa Sinag Corp. Wala na siyang balak bumalik. Ang dating imperyo ay isa na lang alaala. Ngunit sa halip na panghihinayang, kapayapaan ang kanyang naramdaman. Isang araw, nagpatawag siya ng isang maliit na press conference. Inaasahan ng mga reporter na magsasalita siya laban kay Ramon Valderrama o iaanunsyo ang kanyang pagbabalik. Ngunit iba ang kanilang narinig. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Sinag, nakatayo sa harap ng mga kamera, ngunit hindi na mayabang, kundi mapagkumbaba. Hindi ako narito para pag-usapan ang negosyo. Narito ako para pag-usapan ang mga bata. Inanunsyo niya ang pagtatatag ng isang bagong foundation. Isang malaking porsyento ng kanyang natirang yaman ay ilalaan dito. Ito po ang Sinag Tala Foundation, sabi niya. Ang boses ay nag-iba, naging personal. Isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga batang napabayaan at nangangailangan ng medikal na atensyon, lalo na ang mga may karamdaman sa buto. Dahil natutunan ko sa isang napakasakit na paraan na ang tunay na pundasyon ng isang bansa ay hindi ang mga gusali, kundi ang ating mga anak. Gabi-gabi, bago matulog, meron na silang bagong ritual,
Uupo si Sinag sa tabi ng kama ni Tala kasama si Amihan at babasahan niya sila ng kwento. Hindi na ito isang pilit na pag-arte. Ito na ang pinakahihintay niyang bahagi ng kanyang araw. Isang gabi, habang nagbabasa siya, huminto si Tala. "Daddy? Bakit anak? Magaling na po ba ako?" Ngumiti si Sinag at hinaplos ang buhok nito. "Oo, anak. At lalakas ka pa. Magkasama nating gagawin yon." Tumingin si Tala sa kanya. Ang mga mata ay muling nagkaroon ng kislap. "Sana po palagi na lang ganito. Palagi nang magiging ganito," pangako ni Sinag. At sa unang pagkakataon, alam niyang kaya niyang tuparin ang pangakong yon. Ngunit habang sila ay nagsisimula pa lang sa kanilang bagong buhay, isang liham ang dumating sa kanilang pintuan isang umaga. Isang sulat na may pamilyar at kinamumuhian niyang logo. Ang logo ng Valderrama Corporation. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Sinag Sandoval at mula nang ito'y muling mabuo sa isang panibagong anyo. Ang buhay ay simple na ngayon. Ang dating mansyon ay napalitan ng isang bahay na ang bawat sulok ay puno ng mga drawing ni Tala at mga laruan ni Amihan. Ang mga business suit ay napalitan ng simpleng polo shirt at maong. Ang ingay ng boardroom ay napalitan ng tawanan ng kanyang mga anak sa hardin. Si Tala ay malayo na sa dati niyang kalagayan. Salamat sa walang tigil na therapy at sa walang sawang suporta ni Sinag, nakakalakad na siya ng walang saklay. May peklat sa kanyang likod, isang permanenteng paalala ng kanilang pinagdaanan. Ngunit para kay Sinag, ito ay isang simbolo hindi ng sakit, kundi ng katatagan. Ang Sinag Tala Foundation ay lumalago. Si Sinag mismo ang namamahala dito. Hindi bilang isang CEO na nag-uutos mula sa itaas, kundi bilang isang voluntaryo na bumababa sa mga komunidad, nakikipaglaro sa mga bata, at personal na nakikinig sa kwento ng bawat pamilyang kanilang tinutulungan. Natagpuan niya ang isang bagong uri ng tagumpay, isang tagumpay na hindi nasusukat sa sakita, kundi sa dami ng buhay na kanyang nababago. Ang liham mula kay Ramon Valderrama ay matagal nang nakatago sa kanyang drawer. Nang una niya itong matanggap, nag-alinlangan siyang buksan ito. Inakala niyang isa itong pangiinsulto, isang huling patama mula sa kanyang karibal. Ngunit nang sa wakas ay binuksan niya ito, hindi panlalait ang kanyang nabasa. Ang sobre ay naglalaman ng isang tseke na may napakalaking halaga, nakapangalan sa Sinagtala Foundation, at sa ilalim nito, isang maikling sulat kamay na mensahe. "Sinag, tinuruan mo ako ng isang bagong uri ng kita." Ramon, noon niya naintindihan, ang kanyang pagkatalo sa mundo ng negosyo ay naging isang uri ng tagumpay na umabot kahit sa kanyang pinakamalaking kaaway. Isang hapon, habang naghahanda sila para sa isang maliit na salo-salo sa hardin para sa ikasiyam na kaarawan ni Tala, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba si Marikit. Maayos na ang kanilang relasyon ngayon. Hindi bilang mag-asawa, kundi bilang magkaibigan at kapwa magulang. May sarili na itong apartment at nagtuturo na ito ng piano sa mga bata. Ang musika ay bumalik sa kanyang buhay at kasama nito ang kislap sa kanyang mga mata. Regular niyang dinadalaw ang mga bata at sa bawat pagbisita, nakikita ni Sinag ang isang inang unti-unting natututong bumawi. "Happy birthday, my princess!" bati ni Marikit. May dalang isang malaking kahon ng regalo. "Mommy!" Masayang sigaw ni Tala at tumakbo para yakapin ito. Isang yakap na malaya at walang bigat. Nag-usap sila ng panandalian, nagtatawanan. Parang dalawang matagal nang magkaibigan. Walang bahid ng pait. Tanging pagtanggap. Kinahapunan, habang abala ang lahat sa loob,
Niyaya ni Sinag si Tala sa parke na malapit sa kanilang bahay, isang lugar na madalas na nilang pinupuntahan. Umupo si Sinag sa duyan at itinulak niya ito ng marahan. Pinanood niya ang kanyang anak na lumilipad ng bahagya sa hangin. Ang buhok nito ay sumasabay sa ihip ng hangin. Ang tawa nito ay isang musika sa kanyang pandinig. Ito ang larawan sa isa sa mga drawing ni Tala noon. Ang pangarap na ngayon ay totoo na. Daddy, sabi ni Tala habang humihina ang ugoy ng duyan. Naaalala niyo po ba yung dati nating bahay? Natigilan si Sinag. Oo naman anak, bakit? Malaki po yun di ba? Mas malaki dito. Oo anak, malaki ngayon. Humarap si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng karunungan na hindi mo aakalain sa isang 9 gulang. Pero mas gusto ko po dito. Na bakit naman? Tanong ni Sinag. Kasi po dito, sabi ni Tala. Palagi po kayong nandyan. Ang mga simpleng salitang iyon ang nagbigay ng huling piraso na kukumpleto sa paghilom ng puso ni Sinag. Ang lahat ng nawala sa kanya, ang kumpanya, ang kayamanan, ang kapangyarihan, ay wala pa sa kalingkingan ng kanyang napanalunan. Hinila niya ang duyan at niyakap niya nang mahigpit ang kanyang anak. Isang yakap na puno ng pasasalamat, ng pagmamahal, at ng isang pangakong hindi na niya kailanman bibitawan. Sa yakap na yon, naramdaman ni Sinag ang tunay na halaga ng lahat. Hindi ito nasusukat sa piso. Hindi ito nakatago sa mga bank account. Ang tunay na kayamanan, natutunan niya sa wakas, ay ang init ng isang yakap na nagsasabing, nandito ako. At dito po nagtatapos ang makulay na paglalakbay sa kwento ni Sinag at Tala. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng kanilang buhay, pakiramdam ko ay kasama ko kayo sa bawat pagtawa, pag-iyak at pag-asa. Bawat salita, bawat tagpo ay isang paalala na ang pagsusulat ay hindi lamang paghabi ng mga kwento, kundi isang paglalakbay din ng sariling puso. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Sinag, ang tahimik na pagtangis ni Tala, at ang unti-unting paghilom ng isang pamilyang winasak ngunit muling binubuo ng tunay na pagmamahal. Ang kwentong ito ay isang paalala sa ating lahat, isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa anumang halaga, kundi sa mga sandaling kapiling natin ang ating mga mahal sa buhay. Ito'y isang kwento ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may sisikat na isang panibagong umaga. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Anong aral o damdamin ang iniwan sa inyo ng kwento ni Sinag at Tala? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Ang inyong mga salita ay musika sa aming pandinig at nagsisilbing inspirasyon para sa mga susunod pang kwentong aming ibabahagi sa inyo.